Hello po, good morning. I'm here again. Medyo nag-rest lang po ako nung mga nakaraan dahil po lately ay madami pong ganap, maraming pinagdadaanan and nag-rest lang ako kasi ang aking nagka-suffer yung aking physical and mental, emotional health lately. Pero praise God, I'm still here, alive, breathing, all by His grace and strength alone. And may purpose lahat ng pinagdadaanan natin. Of course, it's only God na talagang magsusustain sa atin at mapanghahawakan natin. Ito pong isi-share ko po na verse ay napakasikat, ay napakakilalang, kumbaga alam na alam ng karamihan. And it is from Romans chapter 3 verses 23 to 24. Isa to sa mga vital na para sa akin. Sobrang importante ng verse na to para maintindihan natin kasi it's really part of the gospel. Yan. And yan. Ito siya. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Yet God in His grace freely make us right in His sight. Pero yung ibang version is, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ano ba yung pagkakaunawa po natin sa verse na yan? Let us dive deeper into this passage. So yan po ay sinabi ni Apostle Paul sa kanyang pagsusulat ng Book of Romans. And this verse is really part of the core of the gospel na napaka-essential niyan sa isang believer sa pag-share ng salita ng Diyos sa about the gospel. Yan. So, lahat nga tayo ay mahal ng Lord at ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng abundant life in His presence with Him, diba? Till eternity. Pero ito nga, dahil po sa kasalanan, tayo ay napawalay sa Diyos before, diba? Yan ang nag-cut off sa atin sa relationship natin kay Lord na nag-start noon sa kay Adam and Eve. So yan nga, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat po ng mga tao noon na born after the generation, yung mga generations that came after Adam and Eve, lahat yun stained by sin already, even ano pa lang, from the time of birth pa lang. Ay sabihin mong walang malay, inosente, baby. Yes, we are all sinful na at birth pa lang. So yan yun. Kaya nga for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala, walang exempted, 'di ba? And ang sinasabi nga no na the wages of sin, doon naman sa chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, 'di ba? But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yan sinasabi nga niyan. Yet God in His grace freely makes us right in His sight. Dahil sa sukdulang biyaya at pagmamahal ng Diyos sa atin, alam niya na hindi natin kaya iligtas yung ating mga sarili. Kaya nga gumawa siya ng way na kahit masakit sa Kanya ay He has to offer and sacrifice His only Son, Jesus Christ, to save us. 'Di ba? Kaya nga sinasabi doon na for God so loved the world, 'di ba? Alam naman natin 'yan, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. And 'yun, ang napakagandang makikita naman natin yung pagmamahal ng Diyos na habang tayo ay makasalanan, alam ng Lord na tayo ay nagkakasala. Pero hindi ipinagkaloob na niya agad ang si Jesucristo para sa atin, para mamatay para sa atin. Knowing that we will still sin after that. 'Di ba? Kumbaga, choice talaga ni Jesus to save us because of His great love for us and of course because of obedience to the Father. Kung hindi mahal talaga ni Jesus si Father God at hindi siya mag-o-obey at kung hindi rin niya tayo mahal talaga, hindi niya tayo ililigtas, hindi niya aakuin yung ating mga pagkakasala. So, to analyze this yung tong pag-aaral dito sa salita na to, dito sa verse na to. Yes, we all fall short, 'di ba? Wala ngang lahat po tayo makasalanan. And kaya nga all we need is to humble ourselves before God. We admit, napaka-essential nito. Part of our salvation na parang yung masasabi na ikaw ay ganap na maligtas. Kailangan mong kailangan mong aminin at magpakumbaba. Kailangan mong humingi ng kapatawaran sa Diyos na aminin mo na ikaw ay makasalanan. Lahat po tayo kahit sabihin nating lumaki ka naman sa mabuting, maayos na pamilya, mabait ka, wala kang naagrabyadong tao, wala kang ginagawang masama, pero hindi po enough yun.
Hindi ibig sabihin na wala ka ng kasalanan. Kasi nga lahat tayo, dito pa lang sa verse na to, lahat ay nagkasala. So, nun pa lang pinanganak ka ay nagkasala, ay makasalanan ka ng matuturing. Pero dahil nga, and even up to the point na tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, we will still sin. Pero ang kagandahan noon, aware ka na sa kasalanan mo. And once na aware ka na meron ka ng Panginoon sa buhay mo, may Holy Spirit nang kumikilos sa'yo, you will start to sin less and less, and you will start to be conformed more and more like Jesus. So, mababago ng unti-unti yung mga bagay na pangit sa atin, yung mga ugaling di maganda, mga habits mo, or yung mga ginagawa mong aware ka na nakasalanan pala yun, na hindi pala yun nakaka-glorify o nakakalugod sa Diyos, hindi mo nagagawin. So, hindi maiwasan magkasala kasi hindi tayo perfect. Kaya nga kailangan natin si Jesus. Pero ang kagandahan nun, meron tayong conscious na tayo, aware tayo, and tutulungan tayo ng Holy Spirit na to live a life according to God's will, 'di ba? To live a life na nakaka-glorify kay God. The character of God in this passage is sobrang ang daming ko naisip dito. Gracious, compassionate, loving, unconditional loving God, merciful, lahat yan. Ganun katindi yung pagmamahal. Kasi nga, that even though we are stained by sin, in His grace, yan, He makes us right in His sight. Talagang yun ang katangian ng Diyos na ako, na-experience ko din personally sa buhay ko. Kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat, gaano niya, yung grace, sobra yan. Napakasarap ma-experience ng grace ni God. Lalo na sa mga panahon na nabagsak ka, nalugmo ka, hindi lang sa masasayang moments. Mas mararanasan mo, mas emotional, parang mas heartfelt siya. Mas nakaka-overwhelm yung grace ni Lord during the times na nagkasala ka ng matindi, nagkamali ka, bumagsak ka, pero naranasan mo yung pagbangon niya, naranasan mo yung pagbangon niya sa'yo, yung pag-redeem niya sa'yo, pag-heal niya sa'yo, yung pagpapatawad niya sa'yo, grabe. Then the character of man, yun nga, we are all wretched, depraved, sinful. We are worthless. We are pitiful people. Kalunos-lunos eh. We are miserable individuals kasi nga we are all sinful. And we are hell-bound. Yun ang character natin. We are spiritually dead. Yung heart natin is declined towards God. Pero yan nga, dahil sa grace ni God, actually grace lang din ni Lord ang reason why we came to know Him. Kasi kung hindi niya loloobing makilala mo siya, wala rin. Kung hindi niya bubuksan yung heart mo to know Him, yun. So lahat yun is where we are saved by grace, not because of ginusto nating makilala siya. Ang nag-prompt pa rin sa heart natin is si God. Si Lord yung nagbukas ng ating heart to know Him, to understand His Word, to accept Him as Lord and Savior. So, wala tayong ambag. Yan sinasabi. So that no one can, tinanggap ko si Christ. Hindi mo sabihin mo gano'n. Hindi. Kaya mo tinanggap si Lord, enable ka ng Holy Spirit, yung grace ni God, na binuksan niya yung eyes ng heart mo, na makita siya, na makilala siya. So, napakagandang verse nito. Napakagandang encouragement for all of us. Na wala tayong dapat ipagmalaki. Hindi natin pwede sabihin, mas mabait ako sa kanya. Buti pa ako, gumagawa ako ng ganito, nagsaserve ako kay Lord, tumutulong ako sa kapwa ko, ganito. Samantalang siya, ganyan. Huwag tayong magko-compare kasi actually, pare-pareho lang po tayong makasalanan na nangangailangan ng grasya at pagliligtas ng Panginoong Jesus. So, may this verse really humble us to the core. And may this help us to see who we are, na we are nothing without God, na kaya nga kailangan natin siya sa ating buhay. So yun lang po. I hope that this message has been a blessing and encouragement to you. Bye!